Siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Umawit ang daigdigan, lahat ng naroroon. Umawit ang sangkatauhan, purihin ang Panginoon. Papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan, Diyos ng lahat. O papuri sa kaitaasan, siya'y papurihan ngayon at magpakailanman. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Sa mga naririyan po sa labas ng simbahan, gayon din po ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter, TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po sa inyo. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, upang mailigtas ang mga hinirang mo, niloob mong ang obispong si San Francisco ay makibagay sa lahat ng tao. Ipagkaloob mong ang kanyang pagkauliran sa matiyagang pagmamalasakit sa kapwa, ay lagi naming maipamalas sa paglilingkod sa aming kapatid sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo. Nang si Saul ang hari namin, nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipagdigma. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nakipagkasundo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Pinahira nila ng langis si David at kinilalang hari sa Israel. Noong 30 taon na si David at naghari siyang 40 taon, sa Hebron, 7 taon at kalahati siyang namahala sa Huda. Sa Jerusalem naman ay 33 taon siyang naghari sa buong Israel at Judea. Nang siya'y maging hari, pinangunahan niya ang kanyang mga kawal upang lusubin ang mga Hebuseo na nasa Jerusalem. Sinabi nila kay David, "Hindi ka makapapasok dito kahit mga bulag at lumpo lamang ang magtatanggol dito." Ngunit nakuha ni David ang kuta ng Sion na tinawag na lungsod ni David hanggang ngayon. Habang lumalaon, ay lalong nagiging makapangyarihan si David pagkat sumasa kanya ang Panginoon, ang Diyos na makapangyarihan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap.
Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ika'y nagsalita noon pa mang una sa mga lingkod mo at ipagnakita yaong pangitain at ito ang badya. Aking pinutungan ang isang dakila na aking pinili sa gitna ng madla. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis. Kaya't palagi ko siyang aakbayan at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Ang pagtatapat ko't pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad at magtatagumpay siya oras-oras. Mga kahari ay kanyang masasakop, dagat na malawak at malaking ilog. Pag-ibig ko't pagtatapat ay ibibigay kong ganap. Hallelujah, 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 Hallelujah. Si Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagningning ang pagkabuhay. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga eskribang dumating mula sa Jerusalem, inaalihan siya ni Beelzebul, ang prinsipe ng mga demonyo. Ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihang magpalayas ng mga demonyo. Kaya't pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila ang ilang talinghaga. Paano mangyayaring palayasin ni Satanas si Satanas? Kapag naglaban-laban ang nasasakupan ng isang kaharian, hindi mananatiling ang kahariang iyon. At kapag naglaban-laban ang magkakasambahay, hindi mananatili ang sambahayang iyon. Gayon din naman, kapag naghimagsik si Satanas laban sa kanyang sarili at naglaban-laban ang kanyang nasasakupan, hindi magtatagal at darating ang kaniyang wakas. Walang makapapasok sa bahay ng isang taong malakas at makaaagaw ng kanyang ari-arian, malibang gapusin muna niya ang taong iyon. Saka pa lamang niya malolooban ang bahay na iyon. Tandaan ninyo ito. Maaaring ipatawad sa mga tao ang lahat ng kasalanan at panlalait nila sa Diyos. Ngunit ang sino mang lumait sa Espiritu Santo ay hindi mapapatawad. Ang kanyang kasalanan ay hindi mapapawi kailanman. Sinabi ito ni Jesus sapagkat ang sabi ng ilan, inaalihan siya ng masamang espiritu. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Nating nasa live streaming at sumusubaybay, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga nasa ibang panig naman ng daigdig, isang mapagpalang araw po muli sa inyo. May pananampalataya at katapatang tunay ba tayo sa ating Panginoon? Sa ating mabuting balita ngayon, bilang pagtugon sa mga nagsasabing ginagamit ni Jesus ang kapangyarihan ng demonyo upang magpalayas ng demonyo, sumagot siya ng isang mahabang o mga serye ng talinhaga na kung papagsama-samahin natin,
ito ay tungkol sa katapatan. No? Una, sinabi niya, kung hindi magiging tapat ang demonyo laban sa demonyo, di sana natapos na sana ang labanan laban sa kasamaan. Dahil sila mismo ang magtatagpi-tagpi. No? At gayon din, kung ang isang Kristiyano o kung ang isang nagiging matapat sa Diyos ay mawawalan ng katapatan sa Diyos, siya ay hihiwalay. Kaya nga sinabi ng ating Panginoon, sa totoo lang, lahat ng ating mga kasalanan mapapatawad. Pero ano yung hindi mapapatawad na kasalanan? Kapag sinukuan na natin ang Espiritu, kapag sinukuan na natin ng Diyos, kapag hindi na tayo naniwala na kahit yung ating mga pagkukulang at pagkakamali, hindi na niya mapapawi. At hindi ba't natural naman po yun kahit sa ating karanasang pantao? No? Kahit papano yung mga taong nakasakit sa atin o nasaktan tayo, kahit papano kumakapit naman tayo na sana pagdating ng panahon, na sana kapag dumating yung tamang pagkakataon, ay makahihingi tayo ng pagpapatawad. O kahit tayo, kahit katiting, makapagpapatawad tayo. O yung mga taong mahal natin at mahalaga sa atin. No? Kahit minsan ayawan natin sila. Kung mahalaga talaga sila sa atin, kahit papaano, naniniwala tayo na darating ang panahon na sila'y magbabago. No? Isang magandang halimbawa na nga lang yung mga magulang. No? Yung pagiging magulang ay nasusukat dun sa kakayahan nilang maniwala sa kanilang mga anak na sila ay lalago bilang mga mabubuting tao. Yung mga magagandang bagay, matututunan nila, gagayahin nila. Yung mga masasama, maiiwasan nila. At yung mga magulang, masasabing sinukuan na talaga nila ang pagiging magulang kung wala na silang pakialam at kaugnayang kinikilala sa kanilang mga anak. At ganon din sa ating buhay Kristiyano. No? Ang panawagan ng Panginoon ay yung patuloy na magtiwala, patuloy na maging tapat sa Diyos. Dahil naniniwala tayo na siya ay ganon din sa atin. Hindi tayo sinukuan kailanman. At ang isang malinaw na tanda nito, ang ating mahal na poong Jesus Nazareno. Dinaanan ang lahat para lamang tayo'y maligtas mula sa kasalanan. Kung siya lang, kung sarili lang niya ang iniisip niya, kung iniisip din niya ang posibilidad na may mga hindi maniniwala sa kanya, may mga uulit-ulit ng kasalanan, hindi na niya sana siguro pinagdaanan iyan. Pero yung kahit katiting na posibilidad, pinaniwalaan niya. Posibilidad na magbago, posibilidad na bumalik tayo sa Diyos. Kaya't kahit papaano, tinanggap niya ng buong buo kung ano ang dala at kung anong kamatayan ang dala ng kanyang misyon na ibinigay sa kanya ng Ama. At isa itong panawagan sa atin. Kung ang Diyos nga naging tapat, kumakapit sa ating kakayahang magbago at mapabuti ang mga bagay-bagay, hindi ba tayo'y tinatawag din sa ganoong uring katapatan? Kaya sana, kahit mahirap ang buhay, kahit yung mga gusto natin hindi nasusunod,
Kahit minsan nagpapanalangin tayo na sana mas maging maayos tayo o maasenso, pero yung gusto natin hindi ibibigay ng Diyos ngayon. Ibibigay niya marahil sa ibang paraan. Sana sa bawat araw, patuloy ang pagiging matapat. Sabi nga natin sa ating karanasan, no? Tulak lang, may patutunguhan ang mga bagay-bagay. Basta manatiling tapat sa Diyos at kasabay nun, yung palaging makipag-ugnayan sa Kanya sa ating panalangin, sa ating pagdedebosyon, sa pagninilay-nilay, sa pakikinig sa Kanya, at paghingi sa Kanya ng gabay sa ating araw-araw na buhay. At naniniwala tayo, sinasabi rin at pinaaalalahanan sa atin, lalong-lalo na ng mga santo tulad ni San Francisco de Sales na ating ginugunita ngayon, na natiling matapat bilang isang pari, isang obispo. May awa ang Diyos. Kung ano man ang kailangan, ipagkakaloob at hindi niya tayo bibiguin. At yun sana yung hingin nating biyaya sa ating pagpapatuloy ng banal na misa. Yung manatiling tapat sa Diyos sa kabila ng lahat ng mga hamon at paghihirap sa buhay. At sa pagsimula ng araw na ito, ng linggong ito, tanungin natin ang ating mga sarili. Ano bang mga bagay yung dapat nating matapat at matatag na ipagkatiwala sa Diyos? Poong Jesus Nazareno, naway hindi namin kayo sukuan. Manatili kaming tapat, maawa ka sa amin. Natitipon kay Kristo na lumulupig sa kasamaan, buong tiwala tayong lumapit sa Ama, dala ang ating mga idinadalanging mithiin. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang simbahan naway mapanibago at sumaksi ng may katapatan sa tamang pagpapahalaga sa buhay. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga nagdidigmaang mga bansa naway matutong mamuhay sa pakikiisa at pagtutulungan upang makapagdulot ng kapayapaan sa daigdig. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang lahat ng nananalig kay Kristo naway mapaglabanan nila ang pagkakahiwa-hiwalay at maging iisa sa Panginoon. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ang mga may sakit, lalo na ang mga lumpo at may kapansanan, naway tumanggap ng kasiyahan at kalinga sa mga nag-aalaga sa kanila. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Sa katahimikan ng ating puso't diwa ay alay natin sa Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ng mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Isama na po natin sa ating mga dasal ang mga frontliners at health workers na patuloy na nagiging tapat sa Diyos sa kanilang paglilingkod sa kapwa sa kabila ng mga panganib na kanilang hinaharap. Manalangin tayo. Ama sa langit, iligtas mo kami sa masama. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa lahat ng masama at hayaan mong ang iyong kabutihan ang siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. O Diyos, abang di mabilang, tanggapin mo yaring aming alay.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ginanap naming paghahaing nagdudulot ng kaligtasan, ang aming puso ay pagningasin nawa ng iyong Espiritu Santo na nagpaalab kay San Francisco para siya'y umamo at makaakit ng mga nagmamahal sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Ngayong si San Francisco ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol, kaisa ng sambayanan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, lalong-lalo na si Helena, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose,
kaisa ng mga apostol, si San Francisco, si San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapa sa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Langin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay magtaguyod sa aming pagtulad sa pag-ibig at matiyagang pagmamalasakit ni San Francisco upang aming makamtan ang kaluwalhatian sa piling mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Sa inyo pong mga tahanan at opisina, magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo.
Makamtan naman nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyong ito na may maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.